Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Meron tayong video courtesy ni Nikita Kapor ng Daily Jagran India. Ito ang tungkol sa bagong alyansa ng United Arab Emirates at ng dating kalaban nito na Israel. Israel at UAE ay merong matibay, matatag na alyansa ngayon dahil ang mga armas na nariyan sa UAE karamihan ay galing mismo sa Israel. Kaya ito, habang si Trump ay medyo lumayo sa Israel dahil talagang napakapusok ng Israel kapag nag-operation, ay madamay si Trump, 'di ba, sa mga galaw ni Netanyahu na talagang napaka-eksplosibo na mga galaw. Bawat strike ay meron talagang nadidido ng mga opisyal ng IRGC. Kaya medyo nagkahiwalay muna ngayon ng landas ang Amerika at Israel, at ngayon ang magka-best friend na ngayon ay UAE, isang mayaman na bansa sa Middle East, di ba? Saudi ang pinakamayaman, UAE pangalawa, at yung dalawa na to, Saudi at UAE, ay mayroong capabilities in terms of armed forces and military assets. Yung mga armas nila, mga jet fighters, napakarami, moderno, at kayang-kaya nilang patumbahin ang Iran o pulbusin, lalo na kapag kaalyado nila ang Israel. So ito ang video courtesy ni Nikita Kapor, atin panuulit. There's a new axis of power taking shape in the Middle East, and it has been operating quietly in the shadows while the world watched the Iran war play out in the headlines. Hello and welcome. I am Nikita Kapor and you are watching Decode, and in this episode we decode the secret UAE-Israel alliance and what is brewing between these two nations secretly. On May 6th, a strike hit Iran's biggest petrochemical complex in Asalueh, a facility that accounts for roughly half of Iran's total petrochemical output. Alright, so ito pala yung nangyari sa yung malapit nang matapos yung Epic Fury. May 6 ay tumulong ang UAE gamit ang kanilang mga jet fighters na nabili sa Amerika, at ito nga, binomba nila yung isang oil refinery ng Iran. At akala ng marami na ang Israel ang nagbomba noon, pero UAE na pala yun. Kaya pala merong secret war na nangyayari. Pero kapag tanungin ng UAE kung sila yung nagbomba, tumatanggi sila. Hindi daw sila, pero sabi ng marami ay UAE yun, kasi meron nga silang mga jet fighters. Kaya ito na, ang UAE ay humingi ng tulong sa Israel tungkol sa interceptors na Iron Dome. Iron Dome ang gamit ng UAE, kaya hindi nakakapasok yung mga ballistic missiles na mayroong bilang 2,000 mahigit. Ballistic missiles, isa lang ang nakapasok sa UAE. At meron ding 2,000 mahigit na drones, at kunti lang ang nakapasok dahil sa Iron Dome defense system ng Israel. Kaya bumili dito ang UAE, nagpatulong, mismo sundalo ng Israel ang nag-operate ng Iron Dome para perpekto yung pag-intercept ng mga ballistic missiles. Kaya ito na, kung tingnan natin, ang Iran ay wala silang interceptors na, ubos na. Ang UAE ay meron jet fighters, wala ang Iran. Wala nang eroplano ang Iran, UAE meron. At hindi lang yan, meron pang kaalyansa ang UAE, yun ang Qatar at Saudi Arabia. Plus, ang Israel. Grabe mga kababayan, no? Talagang magaling na alyansa yan. Pulbos talaga, durug na durug tong Iran, sigurado ako. Okay, balik tayo kay Nikita. Bloomberg reported that the UAE and Israel coordinated that strike together, a direct response to Iran's earlier attacks on the United Arab Emirates. Let that sink in for a moment, viewers.
an Arab Gulf state, a country that shares a religion, a region, and once shared a hostility with Israel, quietly launched a joint military operation with the Israeli Air Force against Iran. This is not a drill. This is the new Middle East. Let's go back a few weeks to early May. Iran, already under the weight of a US-Israeli military campaign, was not done hitting back. On May 4th, Tehran fired 12 ballistic missiles, 3 cruise missiles, and 4 drones into the United Arab Emirates, itself a response to President Donald Trump's push to keep the Strait of Hormuz Okay, so open ito to yung commercial pinagtataka natin, shipping. no? Kapag binumba ng Amerika ang Iran dahil sa wala silang mahagilap na mga jet fighters ng Amerika, wala silang matamaan, ang kanilang pinuntirya ng mga bomba ay ang UAE. Bakit nga ba galit ang Iran sa UAE? Ang sagot diyan ay dahil sa rival sila sa pag-produce ng oil. Ganun lang yun. At ang masamang balak ng Iran ay angkinin lahat o invade itong Saudi, Qatar at iba pang mga Arab state dyan. Yan ang plano ng Iran. Apocalyptic vision talaga yan. Nabumbahin niya yung mga karibal niya dyan sa negosyo at siya yung tatayo na pinakamakapangyarihan na hawak niya ang lahat ng oil refinery kasama ang sa Gulf state. Grabe na apocalyptic vision yan. Kaya nga pati Amerika ay pupulbusin ng Iran eh. Yun ang kanilang misyon. And then Europe, NATO. Ang ititira ng Iran ay China lang tsaka Russia eh. Pero lahat ay talagang yan yata yung Antichrist eh. Mga kababayan, kasi gustong maghari sa mundo. Pero hindi nangyari. Dahil meron ding mga anghel na mandirigma ang Diyos sa lupa na nagkatawang tao. Mga kababayan. Okay. Balik tayo kay Nikita. The UAE got hit hard and it needed help. So it called in a favor. UAE President Mohammed bin Zayed picked up the phone and called Benjamin Netanyahu directly. Israel quietly deployed an Iron Dome battery plus IDF personnel, Israel's own military, to the United Arab Emirates. Now here is what makes this extraordinary. This wasn't just a sale of hardware. IDF personnel operated Israel's Iron Dome anti-missile system from within the UAE. Okay, Intercepting so incoming Iranian missiles on Emirati dahil soil. Parang naglagay na rin sila ng Israel base sa UAE dahil yung mga interceptors at iba pang missiles doon ang nag-operate ay IDF. Yun yung sundalo ng Israel. Mga kababayan, kaya mahirapan talaga ang Iran kapag ang kalaban nila ay UAE dahil mayaman ito, maraming military assets, maraming bala, maraming missiles, at mayaman, maraming pera, at walang sanctions. Kaya itong sa Iran na natira ay pride na lang eh, tsaka ego. Ego at pride na lang yung natira sa Iran, na kahit Amerika ay sinasabi nila na kaya pa nilang magipagdigma sa Amerika. Anong isasagot nila sa Amerika? Kapag bumbahin sila ng Amerika, anong isasagot nila? Wala eh. Yung kanilang Navy, mga speedboat na lang natira eh. Tapos magipagdigma pa sila sa mga destroyers. At ayaw pang pumirma ng kasunduan. Grabe talaga ng mga tao yan. So nakikita ko, napakasama ng ending ng Iran. Talagang lugmok na yan. Hindi lang ekonomiya, military, lugmok na rin. Ay talagang ano sila, itong lugmok to the ground talaga. At matagal pa, sabi ni Trump, makabangon, nasa 10 to 20 years pa makabangon kapag ganito ang mangyayari sa kanila. Alright, anong masasabi niyo dito mga kababayan sa napakagandang alyansa ng Israel sa United Arab Emirates at iba pang mga Arab countries?
pag-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.